pee in public matrix. Teach you how in the highway. Pangihi. And then, piyong. Walay makakita si muha pag magpiyong raka. And for that, I am deeply sorry to Pastor Apollo Kibuloy, to the members of KOJC team, and all the people who I offended. Okay, iyon ay si Chris Bryant o kilalang brother sa kaniyang vlog. Anak siya ng abogado, Attorney Migs. At nag-viral at nagagalit yung mga miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy dahil umiihi siya doon sa pader na may poster ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya may kumakalat din na message ni Attorney Torion na sasampahan daw niya ng kaso at maliban sa grave oral defamation, binanggit niya yung offending religious feelings, yung pag-ihi daw sa poster ni Pastor Apollo Kibuloy at may violation of city ordinance na hindi pwedeng iihi sa kilid ng daan o sa tabi ng daan. Plus civil case pa for damages na 10 million lang. So, yun ang na-post na comment ni Attorney Torion. Pero dito lang muna tayo sa tinatawag na offending of religious feelings. No? Dahil nadaanan natin yan sa ating vlog dito. Naging kabahagi tayo sa kaso na tinatawag na offending of religious feelings. Pero buti na lang, kailangan pang pumunta tayo sa Makati sa law firm para mag-execute ng affidavit at salamat sa Diyos na dismiss yun. Ano po ba yung mga elemento sa naturang kaso? So tatalakayin natin ito mga kapatid. Nagsuri na si brother, nakilala siya na brother. At anak din siya ng abogado. So tatalakayin natin ito, samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang kaguluhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Kumusta? Welcome. Ito muna na daan sa ating nadaanan natin sa social media. Itong kaugnay kay brother, no, na kilalang Chris Bryant Palmahel. So, kilala siya sa kanyang vlog na brother at nag-interview siya sa ilang mga estudyante. Nakita ko kahapon yung interview niya na tinanong mga estudyante, maniniwala ba kayo na si Pastor Apollo Kibuloy ay may kasalanan sa kasong isinampa laban niya? So, may mga nagsabing hindi sila naniniwala. At di ko nakita, ito'y nag-viral. Yung pag-ihi sa poster ni doon sa simentadong gate na yan, nandun ang poster ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog niya, parang tips paano iihi sa gilid ng daan. Ito. How to pee in public matrix. Teach you how in the highway. Pangitan. Tips niya yan.
paano iihi sa tabi ng daan. At yung makita ninyo, poster yan ni Pastor Apollo Kibuloy. Poste, fights na, daghan kay tao sa likod nako. So, ang dami daw ng mga tao doon sa likuran niya. Dun iti, So dulit, lapit sa poste. Pwede naman depensa niya. Poste naman, di naman yung poster. No? Pero may ordinance umano sila na bawal iihi sa gilid ng daan. May ordinance, may city ordinance. Ayon kay Atty. Torion. doon dire sa poste. So, pwede magiging depensa niya. Iposte naman yung iniihian ko, hindi naman poster. Pangihi, Yan. Lapit umano sa poste, then iihi. and then, piyong. Piyong daw, piyong. Takip yung mata. Walay makakita si muha. Ipikit yung mata, ipikit parang walang makakita sa iyo. Pag magpiyong raka, Pag nakapikit yung mga mata mo, walang makakita. Ito bahagi ang nag-viral. Ito poste ni Pastor Apollo Kibuloy, daming nagalit dahil iniihian umano ang poster ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ito ang napasapasa din ang message ni Atty. Israelito Torion, ang abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa sagot niya kay Gerald Padaw, na sabi niya, sampulan ko gyud ning kay dili ni maayong sumbanan sa mga batanon. Sa sampulan talaga niya umano dahil hindi mabuting gabayan sa mga kabataan. Para musikat lang, dautan o yaga-yagaan ang uban. Para lang sumikat umano, yon. Sabi pa dito, sandali ating, okay, yun na. So, sabi dito, taas kayo ang pasensya ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero ako mismo ang makiusap sa kanya na sampahan ng criminal cases for grave oral defamation, offending religious feelings, kadtong pag-ihi niya sa poster ni Pastor, violation of city ordinance, ihi sa wall, kilid sa dalan, plus civil case for damages bisag 10 million lang. Yun. How to pee in public matrix. Teach you how in the highway. Pangitag poste, fights na, daghan kay tao sa likod nako. So, pwede niyang magamit na para makalusot. Hindi naman poster ang inihian ko. Poste. Pero may city ordinance sila, bawal iihi sa gilid ng daan. Pwedeng doon siya matatamaan. Kaya, nagsorry si brother. Ito ang inilabas niyang video. This morning, I created a content. My intention was for general entertainment only. But instead, created a lot of divisiveness. And for that, I am deeply sorry to Pastor Apollo Kibuloy, to the members of KOJC team, and all the people who I offended, and especially to my family members who were also stressed from what happened. This will be a learning experience for me and also a part of my growth as a content creator and entertainment vlogger. Blessed and love. Okay, yon ang inilabas niya. Ngayon lang yan, no? Inilabas niya na pagsusori
sa ah, pangyayari dahil maraming na gagalit. At yung iwan ko kung di lang ba pa nakot yung sinabi ni Attorney Torion na sasampahan niya ng kaso na offending of religious feelings. Dahil alam natin, abogado si Attorney Torion, alam niya ang mga elements sa batay sa Section 6 dahil nadaanan natin ito yung sinampahan ng kasong offending of religious feelings, di ba? Sasagutin talaga yan. Lalo na pag abot yan sa korte at tiningnan ko yung counter affidavit na ginawa ng mga legal counsels kaugnay sa pagsagot namin sa reklamo. Dito sa ating vlog, nag-ugat yan. So may offending religious feelings. So inaargyo ng mga abogado natin kasama kay Father Winston sa Makati City sa law firms na ang programa natin ay hindi ito maituring. Isa kasi sa mga elemento yung place of worship. Elemento ay place of worship. So itong live natin, di maituring na place of worship. Isa yan sa mga elemento sa Acta Republica 10.17.5 sa Article 133 sa Revised Penal Code. Place in worship. At ginabit pa ng mga abogado natin yung ginagamit nilang pag-argyo yung Sildran versus People of the Philippines sa Supreme Court na ginamit ni Honorable Justice Felix Macasyar sa kaniyang concurring opinion sa kaso ni Ramel versus Toleron na yung place of worship ay ito ang mga kailangan para makilalang place of worship. O na batay ito sa Supreme Court na ginamit ni Honorable Justice Felix Macasyar, no, sa kanyang concurring opinion. Una, services in the Methodist Episcopal Church inside the private house. Pangalawa, yung sermon being delivered by a minister of the Iglesia ni Cristo. Nabanggit pa pala dito, minister of the Iglesia ni Cristo during a meeting of its members. Pangatlo, a barangay similar to the rosary prayed by Catholic elements which continued with a procession. Yon ang maituring din na place of worship. At ayon din umano sa jurisprudence, batay sa mga abogado, yung religious ceremony din, dapat religious ceremony, no, ay batay sa jurisprudence, an organized gathering of members of the particular religion or belief to perform predetermined religious acts sanctioned by the religion's authority. Yan ang so salamat na ang naturang na kaso na basura din yon, no? Pero poresyo. At hindi lang yan ang binanggit kasi ni Attorney Torion, meron pang grave oral defamation. Siguro yung may
may isa kasing napakita diyon, yung estudyanteng Bombay na may binanggit siya. At di ko na lang banggitin din dito kung ano yung binanggit nila dahil sa seminar namin noon sa Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas, KBP. Kung halimbawa, na-assign ako noon matagal sa police blotter kasi sa police reporter. Yung mga naka-blatter na pinahiya sa public ang nagpa-blatter, bawal yan basahin sa reporter dahil pati reporter pwedeng sampahan ng kaso. Dahil pinablatter niya na pinahiya siya pagkatapos nabasa pa, yun. Pwedeng ang reporter masampahan ng kaso. So, kaugnay diyan, eto, kanina lang nagsuri na si Chris Bryan o kilalang brother sa naturang viral na pag-ihi niya sa poste na sabi ng karamihan poster ni Pastor Apollo Kibuloy. This morning, I created a content. My intention was for general entertainment only, but instead created a lot of divisiveness. And for that, I am deeply sorry to Pastor Apollo Kibuloy, to the members of KOJC team, and all the people who I offended, and especially to my family members who were also stressed from what happened. This will be a learning experience for me and also a part of my growth as a content creator and entertainment vlogger. Blessed and love. Okay. Matapos nagsuri si Chris Bryan o brother, itutuloy pa ba ni Atty. Torion ang pagsambang kaso? Abangan ang susunod. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.